Ang ipinag-utos na kawanggawa. Mayroong pandaigdigang hiling ang sangkatauhan para sa solusyon ng pagkakahiwalay ng labis na kayamanan at abang kahirapan. Alam natin ang malawak na agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap sa pagtanggi at pag-iwas ng lipunan, lalo itong naghihiwalay. Maraming beses nang sinubukan ng mga sistemang pang-ekonomiya, napapanahong ideolohiya at ang pamahalaan para maresolba ang problema. Paano ba ito pinakitunguhan ng Islam? Ang Islam ay inobliga ang mayayamang Muslim na magbayad ng 2.5% ng kanilang taunang kita para sa mahihirap, nangangailangan at sa mga kagaya nila. Ginawa ang obligasyon na ito na pangatlong haligi ng Islam. Ang obligadong kawanggawa ay binibigay ng mayayaman, hindi bilang pabor para sa mahihirap, kundi ito ay karapatan ng mahihirap na tumanggap ng benepisyo mula sa mayayaman na di kailangang ikahiya ang paghingi. Ang mayamang Muslim ay hindi kinakailangang magbigay ng sobra sa nasabing porsyento. Ang Islam din ay nagbigay ng oportunidad sa maraming tao na magpaligsahan sa paggasta sa magagandang adhikain. Ito ay nagresulta upang makamtan ang kayamanan palalo, kalusugan, tagumpay at kaligayahan sa buhay na ito. Sa kabilang buhay, doon sa mga nagbigay ay makakasumpong ng maraming pabuya at walang hanggang kasaganaan. Ang Quran ay inihalintulad yaong mga nagbibigay ng kanilang kayamanan para sa landas ng Diyos na gaya ng butil ng mais na namumunga ng 7 tainga ng mais na may mahigit sa 100 butil ang bawat isa, na mapaparami pa ng 700 beses. Ang Diyos ay nagdagdag ng kanilang pabuya dahil sa kanilang katapatan at mabuting layunin 212 doon sa mga gumagasto ng kanilang kayamanan, dahil siya ang labis na mapagbigay at nakakaalam ng lahat ng mga layunin ng mga tao. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ang Quran ay nagpabatid din sa atin na ang pagbibigay sa mga mahihirap at nangangailangan ay naglilinis sa puso ng nagbibigay mula sa pagiging makasarili at kasakiman. Ito ay nagsasaad. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم Wallahu sami'un alim. Ito ay patuloy na nagpabatid sa atin na ang kakuriputan na pumipigil sa kanila na gumasto mula sa kanilang kayamanan upang tumulong sa mahihirap at nangangailangan ay ang tunay na pagkatalo. Dahil sa paggawa nito ipinagkait nila sa sarili nila ang kaligayahan sa buhay na ito at kaginhawaan sa kabilang buhay. Ang Quran ay nagsabi, Ha أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Ang pagpapatupad sa dakilang tungkulin sa Islam ay makakatulong na maunawaan ang konsepto ng panlipunang seguridad at tungkol sa pagkakapantay-pantay ng bawat miyembro ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng zakat sa mga taong may karapatan dito, ang pinansyal na kayamanan ay titigil sa pag-usbong sa ilang mga kamay sa lipunan. Dahil sa kadahilanang ito, sinasabi sa atin ng kasaysayan na ang mga naunang Muslim ay madalas na naghahanap sa mga mahihirap at mga nangangailangan upang magbayad sa kanila ng zakat, ngunit walang mahanap na sinuman. Ang pagbabayad ng zakat ay nagpapayabong sa mga nararamdamang pagmamahal, pagkakaisa at nagpapaunlad sa pagkakaisa ng komunidad. Dahil ang mga tao ay likas na may isang pag-ugali na magustuhan ang mga tao na gumagawa sa kanila ng kabutihan, ang mga miyembro ng lipunan ng mga Muslim ay nagiging malapit na tulad ng mga bloke ng isang gusali, tinutulungan ang bawat isa.
Ang mga krimen tulad ng pagnanakaw at panloloob ay may posibilidad na maalis sa ilalim ng ganitong mga kalagayan. Ang obligadong kawanggawa o zakat na binabayaran ng mga mayayaman, hindi bilang isang tulong, kundi ito ay isang karapatan ng mahihirap na kinukuha mula sa kayamanan ng mayayaman nang walang nararamdamang pagpipilit ng paghingi sa parte ng mahihirap o maging dahilan ng kanilang kahihiyan. Inihahalin tulad ng Islam ang mga taong gumugugol ng kanilang kayamanan, gayon din ang naghahanap ng ikalulugod ng ala sa isang butil na tumubo sa 7 busil na may 100 mga butil sa bawat busil, kung saan ito ay dumami ng hanggang 700 beses.